Gaya ng sabi ko kanina, it's been quite a while, mga about 2 or 3 months kaming di nakabalik dito ni Sister Heidi. And ang laki ng pagbabago, ano? Dami mga bagong miyembro, bagong mga attenders, and of course, sa panalangin namin, palagi kayong kasama sa iglesia namin every Wednesday ito. At sa prayer ko personally, twice a week, pinapanalangin ko kayo mga kapatid, just for you to know. At nakakatuwa naman na patuloy na lumalago ang gawain dito. At ngayon ay anniversary nyo na, time flies, but that means we're enjoying. Nagagalak tayo sa biyaya ng Panginoon. So for this morning, ang talata natin ay kukunin natin sa aklat ni Isaiah. At alam ng marami sa inyo, Isaiah actually means Yahweh is salvation. Napakaangkop ng pangalan ni Isaias, Yahweh is salvation. Isang propeta nangaral sa Southern Kingdom, dahil hati ang Israel noon, may Northern, Southern, dito siya Southern Kingdom nangaral, at siya tinatawag ding the Paul of the Old Testament. Parang si Pablo ng Lumang Tipan. At ang dahilan diyan ay puno ng biyaya ang kanyang sulat, parang gospel. Marami dito ang tungkol sa pananampalataya, marami ang tungkol sa Mesiyas o the Anointed One, Christ, the coming Christ, King as well as servant. So, yan ang aklat na to. At ikalwa na sa Book of Psalms, pinakamaraming quotation sa New Testament na galing sa Isaiah. Pinakamarami sa Psalms. Understandable. Pinaka-popular book siguro yan of the Old Testament. Pero ikalwa na itong Book of Isaiah. The first half of the book, chapters 1 to 35, is about the coming ruler. The Messiah is a ruler, the ruler. Pero yung second half, the Messiah as the suffering servant. Yung magdurusa na lingkod ng Diyos. At yan sa second part natin hahanguin, Isaiah 43. Kung nasa inyo inyong mga Biblia, please turn to Isaiah 43, kung saan dito'y kinomfort ng Panginoon ang kanyang bayan. May comfort dito. Yung verse 1 pa nga lang ng Isaiah 43, verse 1, ang sabi na, "But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not." Ang ganda ng mensahe ng Panginoon, verse 1 pa lang, "Fear not, for I have redeemed you." Iniligtas ko kayo. Iniligtas ko kayo. I have called you by name. You are mine. Grabe, encouragement, Pero ang ating titingnan lang, 2 talata lang, 18 to 19 ng 43, pero simulan natin ang pagbasa, mga kapatid, sa verse 14. Isaiah 43, verse 14 natin simulan, talatang 14, para higit nating ma-appreciate ang context nitong magandang kapitulong ito. Isaiah 43, verse 14, sundan na lang ninyo ako as I read. "Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos, ang banal ng Israel. Dahil sa inyo ay magsusugo ako sa Babylonia at aking ibinaba silang lahat na parang mga palaboy. At ang sigawan ng mga Kaldeyo ay magiging panaghoy. Ako ang Panginoon, ang inyong banal. Ang may lalang ng Israel, ang inyong hari." Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng daan sa dagat at sa malawak na tubig ay mga landas na nagpapalabas ng karwahe at kabayo, ng hukbo at ng mandirigma. Sila'y magkakasamang humihiga, hindi sila makabangon, sila'y namamatay, nauupos na parang mitsa. At ngayon, verses 18 to 19 ang ating teksto. "Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isaalang-alang man ang mga bagay noong una. Narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon, iyon ay lalabas. Hindi ba ninyo malalaman iyon? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa disyerto. Pararangalan ako ng mababangis na hayop, ng mga asong gubat at mga evestrus, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa ilang at ng mga ilog sa disyerto upang bigyan ng inumin ang pinili kong bayan, ang bayan ng aking inanyuan para sa aking sarili,
upang kanilang ipahayag ang aking kapurihan. Yan ang salita ng ating Panginoon. Diyos, tayo muna ay manalangin bago tayo magbulay-bulay. Our dear Heavenly Father, salamat sa umagang ito. Muli po namin pag-aaralan, pagbubulayan ng inyong salita. At nawa, ipaalala niyo sa amin, merong mga bagay kayong ginawa sa nakalipas, subalit mas maganda pa ang inyong gagawin sa hinaharap. Paalala niyo sa amin ang katotohanan ito sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kahapon lang ay aking kinakalkal yung aming cabinet sapagkat nangangailangan ng cellphone. Yung aking kapatid na bumibisita lamang dito, dumating siya 2 or 3 days ago, kailangan niya ng cellphone. Sabi ko, teka muna, meron akong mga cellphone dito pang I think na napatago, yung mga pinaglipasan na. So, tinignan ko nga yung aking drawer, meron nga doon, no, may isa. Tapos nakita ko yung isa na napakatagal na, andun pa pala. At muli kong naalala, grabe, ang ganda nitong cellphone na ito. Noong una ko itong maging cellphone, hangang-hanga ako at ang ganda nito. Pero ngayon, nalimutan ko na. Bakit? Ay kasi mas marami ng bagong modelo na ngayon ay yun na yung aking telepono. Actually, regalo lang yung cellphone ko ngayon. Pero mas laking ganda. Noong unang gandang-ganda ako dito Pero ngayon, nalimutan ko, hindi ko na pinapansin. Nakatago na lang doon. At alam nyo, parang ganyan ang nangyari sa Israel. Merong mga bagay na maganda. Ginawa ng Panginoon para sa kanila. Pero ang sabi rito ng Panginoon, kalimutan niya na yun. May darating pang mas maganda. So yan ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. At ang mensahe nating hahanguin dito sa ating teksto, while we appreciate God's work in the past, ating pinapasalamatan, ating hinahangaan ang ginawa ng Diyos noong nakalipas, let's realize as believers in Christ that He will do even greater things in the future. Gagawa pa siya ng mas higit pa. At yan ang ating pagbubulay-bulayan. Hinahangaan natin ang nakalipas, pero huwag tayong natili roon. Merong mas maganda na darating. Tingnan natin yan, parang may tension, parang may paradox dito sa ating teksto. Pag binasa-basa nyo, remember not the former things. Tapos doon sa bandang dulo, o sa verse 19, gagawa ako ng bago. Ano ba yung ibig sabihin nito? So, first of all, tingnan natin yung negative. Yung sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin. So, negatively, sabi niya, remember not the former things, or para bang forget the old things, the former things. Kalimutan ninyo. Napansin nyo ba yun? Kalimutan ninyo. Nor consider the things of old. So, huwag niyong alalahanin. Ang sabi, yung mga dating bagay, yung mga former things, yung mga bagay daw na ito, malamang, yung mga recent past. Yung mga nangyari, kailan-kailan lang. At magaganda yon, hindi yung pangit. Ano ba yon? Alam nyo, nung mangaral si Isaiah, ito'y katatapos lang ng paghahari ni King Uzziah. Si King Uzziah, isa sa pinakadakilang hari yan. Kung yung maalala, si King Uzziah, yung tinatawag na parang golden age ng mga hari noong panahon na yon. Sa 2 Chronicles 6:26, verse 6, sinasabi ron, King Uzziah, went out and made war against the Philistines. At tinalo niya itong mga Pilistino na mortal na kaaway nila. At nakuha pa niya yung mga bayan-bayan na sakop ni Uzziah from the Philistines. Sa verse 15 ng 2 Chronicles 26, sabi doon, in Jerusalem, King Uzziah, he made machines invented by skillful men to be on the towers and the corners to shoot arrows and great stones. Ano ito? Mga tore na may mga pana. So yung mga tower ng mga sundalo na may mga machines na kayang gumiyera sa kanilang mga kaaway. Kaya nga doon pa rin sa verse 15,
and his fame spread far. Malawak na nakilala si King Uzziah. He was marvelous to help till he was strong. So, yung Northern Kingdom, eventually bumagsak, pero itong Southern, matibay pa rin sila, no? Matibay sila. So, blessing ito. Hindi lang yan, si King Hezekiah, yung isa pa ring hari nila, nanalo kay King Sennacherib, yung nakalaban niya. Kung yung maalala, ito yung mga Assyrians na pinatay. Yung sundalo, halos 200,000 soldiers. No, yung natalo nitong si King Hezekiah. So kagulat-gulat ang mga bagay na ito. Pero bakit sinabi dito ni Isaiah, o ng Panginoon through Isaiah, huwag ninyong alalahanin ito. Ano ba ito? Bakit? No, huwag niyong alalahanin. Ginamit na salita, yung verb, remember not, pwedeng i-translate din to mention, to recall, to think about. Di huwag niyong isipin. Huwag niyo nang sabihin itong mga bagay na to. So, hindi lang yung the former things, even older than that, ang sabi dun sa ating text, verse 18 pa rin, nor consider the things of old. Hindi lang yung former, nangyari kailan-kailan lang, even from of old. Ano kaya yon? Well, dito rin sa ating text, sa chapter 43, yung verse 16 and 17, binasa natin kanina ito, the Lord make a way in the sea, a path in the mighty waters, to bring chariot and horse, army and warrior. Sino kailan nangyari yung dagat, biglang nagkaroon ng parang highway na pwedeng magtawiran ng mga tao. Di ba? Time ni Moses. Sipin nyo nung time na yun, hinati ang dagat. Hinati ng Panginoon. Nakatawid si Moses. Pero nung sumunod yung mga Ehipsyo, yung mga chariots, kabayo, sundalo, ano nangyari? Pinasara ng Panginoon. Wow, grabe yun. And even earlier than that, sa book of Genesis, ay napakarami pang kagulat-gulat na ginawa ang Panginoon. Kanina, binasa natin yung mangyayari sa Sodom and Gomorrah. And even earlier, the creation of the world out of nothing. Grabe lahat ito. Pero ang sabi dito, nor consider them. Consider, discern, perceive, observe, pay attention to. Huwag niyo nang pansinin. Parang nakataka-taka ito. Bakit naman hindi papansinin yung mga bagay na ito? In fact, God Himself commanded the Israelites, Deuteronomy 15 verse 15, ang utos ng Panginoon ni Yahweh sa kanila, you shall remember. You shall. Ito yung tungkulin ninyo bilang mga Israelita, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, the Lord your God redeemed you, therefore I command you this day. Hindi ba ito kontra? Doon sa Deuteronomy, hindi ba ito kontra na kalimutan nyo, huwag yung pansinin, not even mention it. Eh sabi, remember na kayo'y pinalaya ko from Egypt. What's going on here? Diba, ano nangyayari sa text natin ito? Negatively, forget, don't remember, but positively, verse 19, and verse 19, hopefully, will help illuminate, mas lilinaw sa atin, ano kaya ibig sabihin? Nakalimutan nyo na itong mga bagay ito. Verse 19, ito pa lang, ibig sabihin ng Panginoon, Behold, behold, I am doing a new thing. Ayun. I am doing a new thing. Behold, tingnan nyo. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary, ang ganito, and I'm quoting from Matthew Henry, so wonderful, sabi ni Matthew Henry, so wonderful shall be the future interpositions or actions in your behalf that all the past ones shall be forgotten in comparison. Gagawa ang Panginoon ng matinding paggawa sa hinaharap na mababaliwala yung dati niyang ginawa. So grabe yung mga ginawa niya dati.
kahanga-hanga ito. Pero ang mas kahanga-hanga pa pala ay yung mga darating pa. Wow! Grabe yun, ano? Grabe yun. So, hindi siya contradictory. Hindi siya, parang, teka, ano to kontra? Kalimutan na. Tapos, sabi, huwag kakalimutan. Kundi ito'y comparative. No? Para palang paghahambing. Para nung bago pa ang church namin, parang kagaya nyo, no? Actually, mas marami pa kayo, mas kukunti kami noon. Paborito namin noon, tuwing kami mag-celebrate ice cream. No? Ice cream. Bata pa kami noon. Okay pang mag-ice cream. Kahit vanilla ice cream, tuwan-tuwa na kami. Pero pag dumating yung aming kasamang mga kapatid, ang dala double Dutch flavor. No? Natikman nyo na ba yun? Actually, existing pa ba yun? Sagal ko lang hindi natitikman. Meron pa. Alam nyo, bago yun kalalabas lang noon, panahon namin. 1980s to, sorry. Medyo habang former things, former things. Pag dumating yung double Dutch, makakalimutan namin kung meron man yung vanilla or other flavor kasi grabe ang sarap noon, nung panahon na yun, na bagong-bago pa itong ice cream na to. So parang ganito ang nangyayari dito. May gagawin pa raw ang Panginoon that will surpass yung mga ginawa niya dati na kagulat-gulat na. Ano ito? Ano kaya ito? Well, gaya ng alam na natin, kasi nasa New Testament times na tayo, walang iba ito kundi yung kaligtasan na gagawin niya. Kasi sa Egypt, kung yung kakalimutan, mahalaga yan, at grabe ang deliverance, but a far greater deliverance and redemption will happen. Mangyayari ito sa hinaharap. Kasi Isaiah looking forward to the coming Messiah. Now, ano ba itong greater salvation na ito or deliverance? Well, nung panahon nila, it could be God, Isaiah was looking forward dito sa Babylonian captivity and return ng mga exiles. Di ba bumagsak yung Northern Kingdom sa Assyrian, tapos yung Southern Kingdom eventually, mga around 100 years pa, after Isaiah, so matagal-tagal pa, pero nabihag din sila ng Babylonia. And after a while, time na ito nila Nehemiah, Ezra, bumalik sila ulit. Kaya sabi ng ibang commentators, maybe yun ang ibig sabihin. Magkakaroon ng deliverance in the future. Pero sabi naman ng iba, kung yun lang, talaga bang kahanga-hanga yun? Yung bumalik, lalo na yung mga naunang bumalik, mga 40,000 lang yun. Exiles. Samantalang yun sa Egypt, maybe as many as 1,000,000 strong Jewish nation. Grabe yun. Bigyan mo 1,000,000 tumawid sa dagat, nakarating sa Kanaan. Dito, 40,000 ng mga, basically, ito yung mga medyo, bihag nga ito. So ito yung mga mahihirap, mga ragtag, kumbaga, mga siguro, gunit ang kanilang mga damit. Parang hindi naman ito ang ibig sabihin. Kung ibig sabihin man ito, hindi pa ito talaga. Something far better is coming. And again, alam na natin ito ngayon, na itong mga deliverance na ito from Egypt, from Babylonia, these are but types and shadows of yung darating na kaligtasan ng ating Panginoong Jesus, na atin na itong nararanasan ngayon sa ating kapanahunan. The blessings of the New Covenant. Kaya ang sabi nga rito, parang may do you not perceive it? Hindi ba nyo ito nakikita? Parang may excitement. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Of course, as a figure of speech, to say na grabe yung blessing. No, na yung tagtuyot para makakaranas ng tubig. At magagalak dahil dito. So ito yung ibig sabihin, Kaya pala kalimutan nyo. Ibig sabihin lang pala, in comparison, grabe kasi yung darating. Mas matindi yung mga blessings. So ano yung application sa atin ito, mga kapatid? Well, una sa lahat, pasalamat tayo sa mga blessings of the past. Hindi ba ibig sabihin, kalimutan na paliwalain? Hindi, Kasi sabi din mismo ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Di ba? In all things, give thanks. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Di ba? 1 Thessalonians yan, 5:18. At maraming ang ginawa ang Panginoon na sa atin
na kailangan nating pasalamatan. Because the Bible is a record of yung salvation history. From Genesis to Revelation, ang kwento ay paano ililigtas ng Diyos ang isang bayan na nahulog sa kasalanan. Tayo yun. No? At bahagi tayo nito. So kailangan magpasalamat tayo. Imagine, nakabahagi tayo. No, pag minsan kasi parang ang liit natin dito. Ilang lang ba tayo rito? Wala pa siguro tayong 40, 30 people here. Dito sa maliit na silid na ito. Na parang sa mata ng mundo. Ano ba yung grupo na yan? Parang isang kulto ba yan? O isang, ba't sila nang-titsaga dyan? Ang liit-liit nila. Tapos parang wala silang kabuluhan. Pero maganda rin makita natin kasi we are part of that unfolding drama of salvation. Na kung saan from Genesis to Revelation, kasama tayo dun sa kwento o drama na ang may akda ay ang Diyos. Kasama tayo, blessing ito. And of course, para sa atin dito sa PRBC, what a blessing the previous year. No? Siguro, isa na sa pinakamatinding pagsubok, dinaanan ng iglesia. Pero ngayon, looking back from last year to this year, ang ganda ng ginawa ng Diyos. No? Ang daming mga positive things na nangyari. Ang daming blessing. At ngayon, ibang-iba na ang iglesia. No? So, blessing ito. At despite na mga trials, and even personally, sana makita din natin na grabe rin yung blessing natin as individual Christians. Di ba? Huwag nating maliitin ito. Pag minsan kasi, naisip natin, talaga bang tatrabaho ako, naglilingkod ako, every Sunday andito ako. Meron kaya makakapansin itong ginagawa kong ito? Well, sabi sa Revelation 14, verse 13, ni John, I heard a voice from heaven saying, write this. No, John, write this. At yun nga, sinulat na niya, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, the Holy Spirit. Why? That they may rest from their labors, for their deeds follow them. Yung ginawa natin, yung mga ginagawa natin, susundan tayo. No, well, siguro marami tayong pwedeng masabi tungkol doon. But for sure, it means na kahit mamatay na tayo at nasa langit na tayo, in some way, ay yung mga ginawa natin sa mundo na ito ay hindi mawawala. At ito'y maaalala at papansinin ng Diyos. And even siguro ng ibang mga mananampalataya. Ang tindi nun, ano? Well, grabe yung blessing na yun. Yung pala mga pagtityaga natin dito, no matter how significant, ay magkakaroon ng relevance sa langit in some way na hindi pa natin lubos na nauunawaan. So be thankful for past blessings. Marami yun. At mga pagpapala ito sa atin. But secondly, and last application, let's expect greater things in the future. Sana'y meron tayong future-looking, kumbaga, faith or hope na mas maganda pa yung darating. Kasi, pag minsan, we tend to think, this is it. This is it. No? I'm a Reformed Christian. Nasa Reformed Church ako. Grabe na to. This is it. This is the blessing. At talaga namang blessing nga ito. Pero sana makita natin na napakarami pa na darating na blessing. No? Kasi ngayon, marami na talagang blessing. No? From a small group of kalimitan mga mangingisda doon sa Galilee. Imagine, Christianity is now the world's largest religion. Now, of course, lahat na ng stripes of Christian group yon. Pero still, lumaki talaga ng todo. No? At ngayon, sa ating buhay siguro, in our own personal lives, marami na rin tayong nakitang paglago. Pero, the best things are still to come. Yun ang nakakagulat dito. Yun ang dapat natin makita, na meron pa. Hindi pa ito. Don't be, kumbaga, complacent. Huwag tayong makontento na, this is it. But sabi nga, di ba, mayroong kasabihan sa English, we haven't seen nothing yet. Hindi pa natin nakikita ang kalubos ng mga blessing natin. Imagine what heaven will be like. No? Isipin natin, ano ba yung magiging pag nasa langit na tayo?
Of course, may kalungkutan, may kamatayan dito sa mundo at lahat naman siguro tayo takot mamatay. Pero alam natin, matapos yung mahirap na kamatayan, yung mismong kamatayan, yung naghihintay sa atin, grabe. Yung blessing nito ay siguro naturo na dito sa atin ni Brother Jess, the beatific vision, freedoms from sin, blessings of being with the Lord. Kaya sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Bakit gain? Kasi mas marami pa siyang matatamasa na mga pagpapala. At imagine sa langit, makikita natin ang Panginoon natin at tayo ay makakasamba sa Kanya. Ngayon, we pray in Jesus' name. Pagdating ng panahon na yon, ayan na si Jesus. Hindi na lang tayo mananalangin sa pangalan niya, sa harapan niya, tayo mananalangin. Grabe yung blessing na yan. Bago mangyari yan, assuming na makarating tayo sa langit, darating muli ang ating Panginoong Jesus. And again, imagine that event, no? Maraming dakilang ginawa ang Diyos sa Genesis all the way to our present time. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, verse 16 ng 1 Thessalonians 4, na very familiar passage sa atin, for the Lord Himself, the Lord Jesus, will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Imagine that time na may araw, may oras, may minuto na darating. Literally, na makakarinig tayo ng cry of command. The very voice of our Lord Jesus, the archangel himself. May parang trumpeta, hindi ko alam kung literal na trumpeta yon. It could be just the sound, no? Sounds like a trumpet. Tapos makita nyo lahat ng mga namatay maglalabasan ng mga Kristiyano. Tayo yon, kung namatay na tayo by that time, muli tayo mabubuhay. Just like that. No? Now, kung hindi ito dahil sa Diyos, parang horror movie yon. No? Di ba? Nabuhay muli. Nasa libigan ka, bigla nabubuhay. Di ba? Horror movie yon. No? Pero ito'y nabubuhay tayo para makapiling ng Diyos. So, grabing blessing ito. Verse 17, then we who are alive, yung mga buhay pa pagdating ng Panginoon, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be always with the Lord. To meet the Lord in the air. Grabe yun. No, isipin natin para tayong mga mga action, Marvel action heroes ba yun? Yung nakakalipad, wee! Siguro, ang sarap nun. No, kung tayo yung kasama, pag nag-rise tayo, o kaya kung buhay pa tayo, then we will meet the Lord in the air. Makakalipad tayo, mga kapatid. So grabe ito. But even more, that's not the end of it, even more, imagine the new heaven and earth. Kasi, pagdating na ng Panginoon, He will usher in yung bagong langit at lupa na. And we don't have to imagine from nothing, kasi Revelation 21 verse 3 says, and I heard a loud voice from the throne, saying, behold, the dwelling place of God is with man. Kasama na ng Diyos ang tao. He, God, will dwell with them. They will be His people. God Himself will be with them as their God. Ito yung language of the covenant, no? We are His people. God will deal with His people. Ito yung tipan na magkakaroon ng, kumbaga, lubos na katuparan. But verse 4, napakaganda sa mga kagaya nating may mga pagsubok ngayon. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither there shall be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Wala nang iyakan. Wala nang sakit. Grabe yun. No? Grabe yun. Wala nang sakit. Well, kanina lang pinaalala sa akin ng Panginoon na may sakit sa mundong ito. Alam niyo yung senior moment, no? Pagsara ko nung sasakyan, yung palang aking thumb, andun sa pagsara, sabay sigaw ako, sakit. Kaya ito meron, can you imagine that, Tapos pagtingin ko, dumudugo and so on. Papunta na ako, literally, sasakay na kami para mag-drive papunta rito. Parang, parang
Grabe, sabi ko kay Sister Heidi, parang ano to baka atake ng kaaway para medyo masira yung ano ko, yung syempre frame of mind, no? Para bang pipreach pa man din ako, Panginoon, bakit ganyan pa nangyari ito, ano? Parang may mga ganong sakit sa mundo na ito. And it's painful. We cannot deny. No, hindi natin pinagtatakpan na parang baliwala yan, kaya mo yan. No, we feel the pain. No, at talagang masakit. Pero what a blessing. He will wipe away every tear from their eyes. Mapaiyak man tayo dahil sa kamatayan o sa sakit ng mundo na ito. Mawawala ito. Wala ng kamatayan, wala ng pagdurusa, wala ng pag-iyak, wala ng sakit. The former things have passed away. Brothers and sisters, ito yung naghihintay sa atin. No, so kung tayo nabe-bless na ngayon, tuwan-tuwa na tayo ngayon. Yes, I'm in the right church. I listen to the Word of God every Sunday. I am a Christian. You haven't seen nothing yet. We haven't seen nothing yet. Marami pang napakagandang inihanda ang Panginoon para sa atin. Pero alam nyo, baka may kinakausap ako ngayon na wala pa sa Panginoong Jesus. No? Baka may bisita ngayon. Hindi ko na kayo kilala lahat. Marami na nagbagong muka. Hindi ko alam kung member kayo o hindi. Baka meron dito na naka-attend kayo ngayon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natin nakikita yung mga pagpapala ng isang mananampalataya. Sana makita natin na marami nang ibinigay ang Panginoon sa iyo. Dahil may buhay ka, pinanganak ka sa mundo, narito ka ngayon, naririnig mo ang salita ng Diyos, blessing lahat yan. Pero baliwala ito kung hindi tayo nakakakilala kay Jesus bilang atin ding Panginoon at tagapagligtas. Sana wag nating sayangin ang umagang ito kung nakita natin ang napakagandang blessing. Pero sa mga Kristiyano yon, kung wala ka pa kay Jesucristo, hindi pa ito sa'yo. At ang sabi ng Biblia ay hahatulan ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sana hindi dumating ang panahon na ito ang maranasan natin, kundi yung kabaligtaran. Sana ngayon pa lang, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, lumapit tayo sa Panginoong Jesus, ano man ang pumipigil sa iyo, ano man ang maaaring iniintindi mo sa mundo, ano man ang kasalanan na sa tingin mo napakasarap ngayon, hindi mo ma-give up, ay sana makita mo na mas malaki yung pagpapala na ikaw ay naka Jesucristo kaysa sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Lumapit ka, huwag kang mag-atubili. Lumapit ka kaagad sa ating Panginoong Jesus. And so in summary, nakita natin mga kapatid, let's be thankful for past blessings. Yes, let's recognize maraming pagpapala, pero huwag tayong manatili sa pagpapala noon at ngayon, but rather, let's expect more things, more blessings to come. Hindi dahil sa sabi ko, o hindi dahil sa where parang meron tayong hope na baka sakali, but rather because of the Word of God. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos. And so, mga kapatid, siguro yung iba sa inyo narinig na yung kwento ng isang hari na kwento ng isang hari na mabait, malambot ang puso. Minsan ay siya ay nasa gubat at doon sa kagubatang ito may nakita siya na isang ulila, isang orphan. Hindi lang orphan, bulag itong batang lalaking ito at talagang kawawa, kahabag-habag. Ang ginawa ng hari, inampo niya ang batang ito. No? Inampo niya, sinama sa palasyo. Ayon sa kwento, ito'y kwento lang, at pinalaki, lumaki ang bata, mismo sa palasyo, tinuring na parang anak. Pero bulag nga ang batang ito. Subalit, after a while, dumating na yung teknolohiya na may experimental procedure na pwede nang buksan. Baka pwede nang buksan ang mata ng isang bulag na kagaya niya. So, dumating ang doktor at pinerform itong experimental surgery na ito. At finally nga, nabuksan ang mata ng batang ito. Of course, alam niya yung blessing ng masarap na pagkain, kinakain niya yan araw-araw, nakatira siya sa palasyo, lahat ng masarap sa buhay, naranasan niya na. Pero nung mabuksan ng kanyang mata, ayon sa kwento, ang hinanap niya at tiningnan ay hindi yung mga bagay na ini-enjoy niya na napakasarap at pleasurable in this world. Kundi ang una niyang hinanap, walang iba, gaya na nahulaan niyo na, kundi ang kanyang ama, ang hari na umibig sa kanya, nagmahal sa kanya ng labis-labis. At sana makita rin natin
ang mangyayari sa atin, ano man ang blessing ngayon, malilimutan natin lahat yan sapagkat makakaharap natin ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. At sana ito ang ating palaging ipaalala, hindi pa ito, the best is still to come. So let's be patient, let's persevere in our faith, ano man ang pagsubok ngayon, and I know, may mga pagsubok tayo, may mga dinadala tayong kabigatan, sana'y tumingin tayo sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa atin because of our Lord Jesus Christ. Dahil kaisa tayo ni Jesus, ang mga pagpapalang ito ay dadaloy at mararanasan natin sa tamang panahon. Purihin natin ang ating Diyos, purihin natin ang ating Panginoong Jesus, umasa tayo sa mga nag-iintay na pagpapalang ito. Manalangin tayo bilang pagwawakas. O Panginoon namin Diyos, salamat sa napakaraming pagpapala na inyo pong binigay na at ibinibigay sa ngayon. Subalit, marami pang darating. Ito po ang aming nabasa sa inyong salita. At nawa, ito po ang aming pagtiwalaan dahil kami kaisa ng aming Panginoong Jesus. Ang mga pagpapalang ito ay inyo pong inihanda para sa inyong mga anak. Salamat sa paalalang ito mula sa inyong salita. Kayo po ang magpala dito sa aming pang-araw-araw na buhay hanggang mamaya sa aming patuloy na pagsamba. Kayo po ang sumaamin nawa. Sapagkat ito po, aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.